Sinabi ni China's President Xi Jinping kay US President Trump, "Palagi akong naniniwala na ang ating dalawang bansa ay may mas karaniwang interes kaysa sa pagkakaiba. Tagumpay sa isa ay isang pagkakataon para sa isa, at ang isang matatag na bilateral na relasyon ay mabuti para sa mundo." Ang China at Estados Unidos kasama na ang buong mundo ay parehong makikinabang sa kooperasyon at malulugi sa komprontasyon. Dapat tayong maging partner, hindi magkaaway, diniin ni President Xi kay US President Trump. Sa huling pagbisita ni President Marcos sa White House, sinabi rin ni US President Trump kay Marcos, "And I don't mind if the Philippines gets along with China. Dahil maayos na ang pakikitungo natin sa China, mayroon kaming napakagandang relasyon sa China. I don't mind if President Marcos dealt with China. Kailangan niyang gawin ang tama para sa kanyang bansa. I've always said, make the Philippines great again, do whatever you need to do. Ang pakikitungo mo sa China ay hindi magiging problema sa akin," diniin ni President Trump. Noong panahon ng krisis sa Pilipinas, nung tuloy-tuloy tumataas ang presyo ng mga bilihin dahil sa pambobomba ng US at Israel sa Iran at hindi nagpadala ang Amerika ng anumang tulong sa Pilipinas, gusto ni Pangulong Marcos na humingi ng tulong sa China. Bakit may mga kontrabida tulad ni Risa Hontiveros, Leila de Lima, Jay Tarayela, Justice Carpio na tutol sa Pilipinas humingi ng tulong sa China, umaalingaw-ngaw sa mga kalaban na pinunduhan ng US War Department katulad ni Ray Powell? Malakas ang bibig ngunit walang tulong para sa mga tao. Sino ang nagpopondo sa kanila? Sino ang may malasakit sa kapwa Pilipino na nalulunod na sa kahirapan?